Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang pagtugon sa problema sa trapiko, lalo na ngayong holiday season. Si Kenneth Pasyente sa report. Nagmistulang parking lot ang kahabaan ng Marcos Highway nitong Sabado dahil sa tukod ng trapiko bunsod ng holiday rush. Kaya ang ilang apektado at netizen di maiwasang uminit ang ulo. Ang matinding pagkakabuhol-buhol ng mga sasakyan na yan, pinasusolusyonan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ng palasyo, nais ng Pangulo ng solusyon. Alam naman din po ng MMDA, alam din po ng DOTR, alam din po ng ating mga ahensya kung ano ang nais ng Pangulo. Dapat lahat ng problema magawa ng solusyon. May mga pagkakataon lang siguro na may mga instances na hindi agad-agad na kayang solusyonan. Especially pagka yung patungkol sa traffic, pag itong klaseng season. Pero ginagawan po ng paraan, katulad ng sinabi po ni MMDA Chair Don Artes. Pinatututukan din ng Pangulo ang issue sa mahigit 1 bilyong unused funds ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa budget nito noong 2024 na napuna ng Commission on Audit. Nakalaan ito sa flood at traffic management. Kaya po, tinututukan na rin po ng DPWH yung mga patungkol po dyan para po maiwasan ang ganyang klaseng delay. At ang delay po kasi alam natin ito ay hindi magandang epekto ng serbisyo para sa taong bayan. So tututukan po ito ng DPWH at ng MMDA at yun din po naman ang utos ng Pangulo. Pero paliwanag ng MMDA, nahabol na raw nila ang paggamit ng pondo. Sadyang inabot lang daw ng pandemya kaya hindi agad nagamit ang mga pondo mula 2018 hanggang noong nakaraang taon. Sa ngayon po nakaka-catch up na po tayo. In fact, satisfactory po ang rating na ibinigay sa atin ng World Bank. In fact, about a week or two ago, nag-meeting po kami ng mission ng World Bank at wrapping up na po tayo. At we can assure the public na inayos na po natin yan, nakaka-catch up na po tayo at magagamit po ng tama yung pondo for the purpose intended. Sa usapin ng traffic ngayong holiday season, lalo na ang nangyaring traffic sa Marcos Highway nitong Sabado, sinabi ng ahensya na patuloy ang kanilang mga intervention para tugunan ito. Partikular na ang clearing operations ng mga mabuhay lane. Patuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para maayos ang koordinasyon. Pero kahapon, nagpulong na po tayo sa pangunguna ng MMDA. Kasama po ang LGU ng Marikina, Pasig, Quezon City, Cainta at Antipolo. At nag-propose po tayo ng mga mitigating measures para hindi na po maulit. At mamaya po may ocular inspection po tayo today, mamayang hapon, para po tingnan yung aming proposal at para mag-agree po ang lahat po ng mga LGUs na may access po dito po sa Marcos Highway. Sa kabuuan, sinabi ng MMDA na hindi maiiwasan ang traffic ngayong Christmas season. Lalo't sa EDSA pa lamang, tinatayang aabot na sa 450,000 na mga sasakyan ang dadaan kada araw sa una at ikalawang linggo ng Disyembre. Halos doble kumpara sa 250,000 na capacity. Kaya naman nakikipag-ugnayan na raw ang MMDA sa DOTR para i-extend ang oras ng biyahe ng MRT at LRT lines para kahit paano ay may masakyan ng publiko at di na magdala pa ng sasakyan. Bagaman hindi naman daw pinagbabawal ang mga sale sa mall, hinimok din ng MMDA ang mga mall owner na iwasan ang mall-wide sale. Hindi naman po natin pinagbabawal yung sale per se, per store. Ang pinagbabawal lang natin ay yung mall-wide sale na kabuuan po ng mall ay lahat po ng stores ay may sale. So hindi naman po yan nakaka-restrain ng trade. So, at nag-agree po sila dyan. Dahil pag sobra rin po ang traffic, nawawala po yung foot traffic sa kanilang mga malls, ay nadi-discourage din po pag pumunta yung mga mamimili, at nakakabawas din po sa sales nila. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.